Oh, hala, pastor, kita'y masimulai kita. Diretso kita. Hala, so thank you so much ulit sa ating may bahay, kay ato member akali si Sister Maka Dopio, at kita'y pinatuloy niya dito sa kanyang munting bahay, di ba? So thank you so much, Sister Maka, para dito ganapin ang ating anong tawagan ito? Monthly Bible Study Fellowship. So, tayo magsisimula na. So, ihanda na ang ating mga isipan at mga sarili para sa pagsisimula ng ating Bible Study Fellowship. So, pero bago tayo magsimula, I request Sister Nessa to lead our opening prayer. Salamat na muli kami ngayon at ngayon gabayan mo po kami kung ano man ang aming napag-usapan at buksan mo po ang aming puso at isipan para maintindihan yung aming Lord, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at salamat po dahil kay Sis Maka ay tanggap niya kami dito para dito gawin ang Bible study. Ito po ang aming samantalangin sa matapos. Amen. Thank you so much, Sister Nessa. So, tuloy-tuloy na tayo. So, inaanyayahan ko ulit na tumayo para kantahan ang ating Panginoon ng mga makalangit na kanta. So, Sister Mary Ann, hindi ikaw? Ay, hindi daw ready si Sister Mary Ann Pastor. So, hala, tayo kantahin natin yung kantang Mahal na Mahal Kita, Panginoon. Yes. Yes? 1, 2, 3, go. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Jesus. So, kantahin natin yung worship song na nagsasabing banal mong tahanan. Okay, buti-buti na lang daw, Pastor. So, kantahin natin. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat
sa walang hanggan. Pinuputi-puti mo, pinupuri kita. Dakilang Diyos na Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, ayun, tuloy-tuloy na tayo. So, bago tayo pumunta doon sa ating pinaka-importanting parte ng ating programa, baka may mga gusto dito mag-live testimony sa ating mga nakaraang week o mga pasalamatan sa ating Panginoon. So, simulan natin siguro kay Sister Mary Ann. Baka may mga gusto kang pasalamatan, Sister Mary Ann. Testimony. Ang aking testimony ay itong recently lang, nakaraan lang na araw. Talagang totally empty talaga ako. As in, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng isa saing naming mag-ina kahit dalawa lang kami. Kasi nahihiya na rin ako sa mga anak ko lumapit, even though they are the one who's supporting us sa aming pang-araw-araw na buhay na mag-ina. Pero dahil sa nahihiya akong lumapit sa kanila, nagulat na lang ako. I have one friend that I wasn't expect na mag-chat-chat sa akin, and she's asking me, "Sis, are you okay?" So, syempre ako, nahiya naman akong sabihin sa kanya na I'm not okay. Pero nakita kasi niya yung emoji ko doon sa aking cellphone na bakit daw sad ako. So, syempre, nahiya na rin ako. Kahit na nahihiya ako, I open up with her na I'm so broke. I'm so broke and I really don't know where I can get money to provide para sa araw na yun dahil hindi makapasok yung aking anak. And thank you kay God kasi merong taong even hindi ako nag-ask ng help sa kanya, ibinigay siya ni God sa akin to offer the help. And I'm so thankful kay God kasi may mga taong pinapadala siya sa atin para kusa tayong tulungan kahit hindi tayo humingi ng tulong sa kanya. Yun lang po ang aking maisishare and thanks to God. Amen. So, Sister Annalyn, kasi nagguya ka, Sister Annalyn. Ikaw, Anay, Sister Annalyn. Share. Then, ikatong, kagkabutihan ni Lord nak ng oo. Kung ano yung mga unexpected happening na talagang masasabi ng thanks to God kasi nangyari ito. Sige. Iwan niya ba? Ako? Kita ka kanina sa Ano pala yung video kaya ko? ganun. Sila kumarap. Ako din, nung nakaraang araw talaga, walang-wala talaga kami. Ayaw mo. Mayroon na. Pero nag-provide talaga si God na hinggat nagtaong sa akong labada, nakalaba, hingga akong ibabayan sa akong mga anak, ang iba, pakaon sa Indra. Ay mo yung nakatupag ako, wayang-waya talaga ay hingga talaga nag-aabot ng tao ng mga ano sa Indra. Mo yung kato. Ako na ako muna. Sige, si Sisem. Thank you, Lord. O basta, thank you sa ano natin dito.
napakabuti talaga ng Pinoon sa buhay natin. Kasi kahit sa akin, napakabuti talaga. Yung nagkasakit ako, nandiyan Panginoon, hindi niya ako pinabayaan. Binigyan niya ako ng lakas. Tuwing ano tayo, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Kahit oras-oras pa tayo magpasalamat sa Kanya. Kasi nakalagay doon sa 1 Ephesians 5:18, give thanks everything. Lagi tayong magpapasalamat sa Panginoon. And then, kanina, yung ano kami sa Jollibee, sa 1 So, napakabuti talaga ng Panginoon sa buhay ko. Kasi, bago kami kahapon, nag-blast kami dun sa asinan. Kasi, si Engineer, Antonio, Sir, yung, talaga siyang nag-speaker doon, sabi niya. Kasi Christian din po yun. Kailangan talagang puso talaga natin talaga sa Panginoon. Kasi minsan kasi yung nag-ano lang tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon na hindi naman talaga kinusa sa puso natin, tsaka yung ano natin, talagang mahirap. Kasi lahat talaga, nandiyan na po ang blessing ng Panginoon. Kulang lang po talaga hingiin po natin. Totoo po yun. Di ba, Pas? Totoo, hingiin na lang po natin kasi nandiyan na lahat Ang pananampalataya talaga, yung tunay talagang pananampalataya natin sa Panginoon, yun talaga ang magmamanage sa sarili natin. Kasi, yun nga, hindi ako nakatulog yung kagabi kasi doon sa mga training namin. Sabi ni Engineer, sabi niya, ikaw sabi niya, bukas pray mo, sabi niya, darating ang A and B sa'yo. So, hindi na ako katakalain, may dumating A and B sa kanina. So, purihin talaga ang Panginoon kasi sobrang blessed ko po. Kaya, lahat po ng bagay, na kahit sabihin niya wala tayo, nandyan na po yan, siksik, liglig, pag ang Panginoon talaga nagbibigay sa atin sa bawat isa. Yung mga anak niya na talagang mahal niya, at totoo po tayo na nagpapasalamat sa Kanya, totoo po tayo maglingkod. Kahit minsan, sabihin natin na lumamig tayo sa Kanya, pero darating talaga yung time na ang dyan talagang Panginoon na pinapainit talaga tayo sa Kanya, no? Sa ngayon pati, yung sabi ng upline ko, yung sila, kasi maglarga na sila bukas, kailangan daw magbabanding kami. Sabi ko, mas pipiliin ko maglingkod sa Panginoon, ng mga awards na yung talagang i-handle natin yung sa spiritual natin na buhay, kasi mas importante po yun. Tapos, magbabanding na naman tayo, lagi naman tayo nagkikita, sabi ko, pasensya na sir, kayo na lang, kasi pupunta pang Calatrava, ngayon. Mas pinili ko po dito, nakasama ko kayo, tsaka po rin po kayo na yun lang po, thanks God. Amen. Ikaw, Sis Rosana, meron kang testimony, Sis Rosana. Ikaw, Sis Nessa. Nag-iisip ako na si Sister Nessa. Salamat lang, nabuhay ka. Sa lakas. Sa lakas na binigyan ng Panginoon araw-araw. Maganda na, pasalamatan niyo sa Kanya. Wala tayo nagpapasalamat. Yan nga yun. Ikaw, Ate Maka, kaling may-ari at bayay, bakit ka? Ay, kung ano kag naging kabutihan wali, bigla ang blessing, di ba? Totoo. Ito lang yan. Yung mga unexpected happenings na sasabihin mo kay God. Magugulat ka na lang. Tama. Di ba yung nag-usap tayo itong isang nakaraang linggo na dito na hindi ko na matutulog kasi parang umuulan. At tayo mag-visit. Sabi ko kayo, next lang, hindi ko na sabi ko sa apartment ko na medyo study kami dito. Kaya lang, sana hindi ulan. Bigyan ba yun? Yes. Amen. Hindi to ulan. Ito talaga.
isip na pa namin na mayroong bibinta ng ano dito sa aming bote, binibili ko, binibinta namin, yun, kabinta kami ng minsan 1,000, gano'n. Bibili ko yun ng bigas. Laki na yung sis. 1,000? Oo. O, di ba? Napakabuti talaga ng Panginoon. Tapos ba, bili kami ng ano, kakain kami. Pag ano kami dyan ay, nakaano din kami nakasulban, baga din kami sa mga namin. Ay nakahulugan kami, pero wala naman kami normal nga ano din ng trabaho baga, yung ano na baga pa-extra ng baga. Yun lang yung ano ko, Pero mga kainit. Mga blessings na hindi natin naasahan. nagtaka lang baga ay wala kami trabaho nga natin, tapos wala kami Thankful kay God. Okay? So, di ba talagang napakabuti ng ating Panginoon sa bawat isa, Sister Nessa? So, yung mga, di ba walang-wala na tayo, pero hindi natin ine-expect, ay biglang dumadating na blessing sa atin. Ganon si Lord kabuti sa bawat isa. Hindi man natin hingiin, talagang binibigay niya yung gusto ng ating mga puso. Di ba, Sister Seb? So, ala, kita'y madiretsoy sa ato kan. Pero bago tayo sa ating may special number ba sa inyo? Ikaw si Seb, gusto mong umawit sa ating Panginoon? Paus ako. Taos. Ikaw, Sister Mary, at baka gusto mong ituloy yung lili mo ngayon dito. Yung naudlot mo nung Hindi daw niya dala yung cellphone niya. Ala, kita ay madiretso at tutaan kita sa it's ano nga ni Kaleo? May It's gitara, gift, may, ha? may gitara kasi si Sister na unang tuloy eh. Nagpaulit kasi si Nanay Pink Pastor, sila tanakag ma-special number. Oo, kita ay mabigay anay kita it's giving time muna sa ating Panginoon. So, ayon ang ating Pamilya Torel Bible Study Fellowship ay nagkakaroon ng love gift offering. Ito is para sa, ang goal nito is para sa 2nd year anniversary ng Pamilya Torel. Next year ay magkaroon tayo ng feeding program. So, ayun, so pwede na tayong magbigay sa ating love gift offering ngayong araw na ito. Then, after ng love gift is ipag-pray ni Man, kasi ipag-pray ni si Seb yung ating love gift. Ako magsisit-sit. sila ka. Baka ka nung nag-limo ka to si Nida naman Susan. ka. Sige. Bu, babu. Diba naman yung nanap ako nila. Wag mo. Hindi pa. Ako pusa eh. Si Seb, ikaw ang maano ha, ma-pray ha. Hindi mo anak. Pagkanto rin na ka, parang pipintin. Oo. Pwede tayong imuko. Salamat sa Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Dito po kami, Panginoon, na karoon po ng Bible study. Ang pamilya ko rin po, God. Papupurihan po kayo, Panginoon. Hindi, Panginoon, salamat po, Panginoon. Pinagpipray ko, Panginoon, ang nagbigay po nito, God. Ang mga kamay, Panginoon, ang nagbigay ng love offering, Lord. Patuloy po silang pagpalain, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon, ng kamay nila na sa pinansyal na pangailangan, Panginoon. Tulungan mo sila sa pang-araw-araw, Panginoon, na anak buhay. At sa sunod na pag-Bible study namin, Panginoon, na makapagbigay din sila. At kung hindi na pagbigay, Panginoon, patuloy yung pagpalain, Panginoon. At lahat kami, Panginoon, po kasalamat. Maraming salamat na maging sa inyong kabutihan sa pagkasan. Maraming salamat. Amen. So, ayun. So, i-ready na natin yung ating sarili na makinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ng ating mabuting pastor, ng ating pamilya.
Familia Torres Elder Member, Committee on Church Ministry, walang iba kundi si Pastor Florencio Minorca. Okay, thank you, Kern. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi, bayan. Sa mga pagkakataong ito, narinig ko yung inyong mga testimony, yung inyong mga na-share na kung paano naging mabuti ang ating Panginoon. Totoo nga na ang Diyos ay naandyan lang. Wala siyang tinatangi eh. Kasi kahit sino, kahit anong kalagayan natin, ang Panginoon ay naandyan lang at nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. At salamat sa Diyos. Maging ang layunin ng Panginoon ay hindi lang para masuportahan tayo, kundi ang Panginoon ay nagbibigay ng biyaya sa atin, katulad ni Sister Sib. Sister Sib ito ay may mga incentives itong mga natatanggap eh. Yes. Oo, mabuti ang ating Panginoon. Sa Ganun lang. pag ano na pag ano Panginoon na sa isang account ko bigay ko sa Panginoon. Oo. Yung kaya tingnan mo na ano Oo. Panginoon. Basta Talagang- mabago lang. Yes. Yes. Talagang Totoo mabuti talaga. ang Panginoon. Ewan ko kung may dala kang optic coffee ngayon. Wala. Ubus na Ah, eh. ubus Dapat na. ang gano'n kanina. Oo. Ah, Sarap yun eh. kasi gumagamit ako niyan eh. Naging... Basta yung sis na juice. Mapakay ko coffee si Pastor Sistem. Sige pas pag nagpunta ako. Kasi mag-i-incode ako bukas. Bali, ilan ang incode ko? 4. Na downline. A&B, tapos meron pang dalawa na dito na incode. Kasi nagkasagot mo yun. Okay, so tayo ay darako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung huwag ninyong isipin bakit pastor itong ating nagdadala ng salita ng Panginoon. Kasi kung nagkataon na siguro ay naging miyembro ay si Father, siguro hari din ang magdadala ng salita ng Panginoon. Ngayon, kaso hindi sila naging miyembro at ako'y nagpa-miyembro. Kahit hindi ako sa taga-Turil, taga-Rizal ako, nandun ako sa Rizal. Pero nagpa-member ako kasi may nag-encourage sila sa akin na kung pwede ay mag-miyembro. Sabi ko, hindi ako taga-Turil, paano? Pero kahit na hindi daw taga-Turil ay pwede namang magpa-miyembro kasi ito ay organization. Pwede yun, pastor. Bali for all na. Para sa lahat naman. Para sa lahat. Kaya, kumbaga, okay, wala na. Kumbaga, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, huwag niyong isipin na ito ay para sa relihiyon o sikta. No, hindi ako naparito para sa ganun hikayatin kayo sa anumang sikta o relihiyon. Kung tutuusin nga, hindi ako nagpapakilala kung hindi lang sinasabi na Pastor Brian. Kung ito ganoon, ay hindi ako nagpapakilala kung ano yung aking samahan o relihiyon. Kasi nga ito ay isang organisasyon natin na ito ay para walang masabi ang sinuman. Kung nagsishare man ako ng salita ng Diyos, ay sapagkat ito ay para sa bawat isa sa atin. Ito ay para sa kapakanan din ng bawat isa sa atin. So sa ngayong gabi, tayo po ay darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating topic na ating tatalakayin sa ngayong gabi ay the 3 unexpected tolls. Ang tatlong hindi inaasahan na mga kasangkapan. Kung pag sinabing tolls, halimbawa carpenter's tolls, yun ang mga kasangkapan ng mga karpentero. No, kung kapag mga nurse or doctor ay may mga kasangkapan sila sa pag-oopera, sa stethoscope, or anything na maaaring may kaugnayan sa mga pasyente at sa mga gamot. So, ito naman ay pang-spiritual na mga bagay na nais ng Diyos na tayo ay maging katulad ng ating Panginoon. Nabanggit ko rin ito nung ating Bible study noon na tayo, nais ng Diyos na tayo ay maging katulad niya, hindi para maging Diyos tayo. Hindi din naman niya sinasabing maging parehas tayo niya sa pagiging walang kasalanan sapagkat alam niya na ang tao ay nagkakamali o nagkakasala. Sabi ng kasulatan, maging katulad tayo niya sapagkat nais ng Panginoon na tayo ay magpakabuti sa harapan ng ating Panginoon. Kasi kung wala ang Diyos ay walang kabutihan. Kasi kung puro satanas lang, ay talaga namang lahat ng isipin, lahat ng gagawin, lahat ng sasabihin, ay puro kapurihan lang kay satanas. Pero salamat sapagkat may Diyos at ang Panginoon na ito ang siyang may kontrol ng lahat ng bagay na nais niya na tayo ay maging katulad niya. Kaya mayroon siyang tatlong kasangkapan, nagbabanggitin ito na pag-aaralan natin. Kung hindi man natin maubos ito sa ngayong gabi, kung saan naman ulit tayo ay itutuloy natin itong pag-aaral na ito. So, ang isa sa mga unexpected tools na ginagamit ng Panginoon para tayo ay maging katulad niya, magiging kagaya niya, upang tayo ay umangat ng umangat sa espiritual na kalagayan para sa ganon ay mapabuti ang ating kalagayan.
na katulad ng ating Panginoon. Ang una ay isa sa mga unexpected tools ay God allows troubles to teach us to trust Him. Inalaw ng Panginoon, ipinahintulot ng Panginoon ang mga kagulumihanan. When you say troubles, kagulumihanan ito. Kagulumihanan, kaguluhan, problema, or ano pa mang mga bagay na dumarating sa buhay natin, mga pagsubok, para tayo turuan niya na magtiwala sa Kanya. Turuan niya tayo para magtiwala sa Kanya. At ang Diyos ay nagtuturo sa atin sa pamagitan ng mga ganitong mga karanasan. Kung hindi tayo idinadaan sa pagsubok, ay hindi tayo makakapasa. Di ba sa estudyante, maging elementary siya, high school o college man siya, ay mayroon tinatawag na examination. Ay kahit na nga yung nag-a-apply sa trabaho, kailangan pa siya mag-training o kailangan pa niya mag-exam. Di ba? May mga bar exam sa mga law, may mga board exam sa mga teachers, sa mga ibang mga professionals na kailangan nila yung board exam. Ay samantalang kung tutusin, nakatapos na sila sa pag-aaral, graduate na sila. No, dinideclare na sila ay, kung halimbawa, sila ay nakatapos na-graduate na sila sa pagiging doktor, pagiging nurse, pagiging teacher, pagiging inhenyero, pero mayroon pa silang mga exam na dadaanan. At para sa ganon, makakapasa sila. Kaya sa buhay natin, sa spiritual na kalagayan, mayroon din tayong spiritual na examination. At ito ay sa pamagitan ng mga kagulumihanan, problema, mga iba't ibang sirkumstansya na dumarating sa ating buhay para tayo mapabuti sa harapan ng Diyos at maturuan tayong magtiwala sa Kanya. Kasi kapag tayo ay matalino, kapag marami mga kaya natin gawin, mahusay, kung minsan nagtitiwala na sa sarili. Wala namang masama doon kung nagtitiwala sa sarili mo na kaya mong gawin yung isang bagay. Pero kapag pag-uusapan natin ay lakas, katalinuhan, karunungan, lahat ng bagay na alam natin ay galing ito sa ating Panginoon. Kaya dapat na tayo'y matuto na magtiwala sa Kanya na yung karunungan natin, yung kaalaman natin, yung lahat ng ating alam ay may apply natin sa mabuti at tama na kalagayan o pangyayari. Kaya dito, tinuturan tayo ng ating Panginoon para tayo magtiwala sa Kanya. Ang trials na tinatawag o mga pagsubok ay dinisinyo ito hindi para saktan tayo ng ating Panginoon, kundi dinisinyo ito para tulungan tayo ng ating Panginoon. Kasi nga, tayo ay maraming mga pagkukulang, mga pagkakamali sa harapan ng Diyos. At dahil dito sa ating mga failures, sa mga bagay na hindi natin kayang gawin sa atin lang, sa pamagitan ng mga pagsubok ay umaakyat at umaakyat at umaangat at umaangat yung ating pananalig sa ating Panginoon. Na kung minsan hindi natin ito namamalayan, tayo pala ay kumbaga humantong na tayo sa magandang kalagayan, pwesto o di kaya pamantayan na nais ng Diyos sa buhay natin. Kaya ito po ang isa sa mga unexpected tools natin na hindi natin inaasahan na yun pala ay pwedeng gamitin ng Panginoon na para sa ganun ay lalo pang magtiwala tayo sa ating Panginoon. Lalo na yung sinabi ni Sister Ann kanina na may mga pagkakataon na siya ay nawalan at katulad noon na nagtiwala lang siya sa Panginoon. Ginamit ko, hindi naman niya kamag-anakan na pwedeng humingi siya sa mga anak, di ba no? O pwedeng humingi sa mga anak, humingi ng pabor o di kaya maglambing sa mga anak. Mga anak, ay, medyo kinakapos na tayo ngayon. Baka naman may paluwag kayo dyan, mga ganon. Pero hinayaan niya na magtiwala sa Panginoon at ginamit ng Panginoon yung ibang mga tao. Naalala ko rin sa panahon yun, si Elias pa or si Elijah. Si Elijah or si Elisha. Pero si Elijah yata, wala siyang makain doon sa isang lugar sapagkat, kumbaga, dahil lang sa kanyang pagkatakot, siya ay pumunta sa isang lugar na magpahingalay doon, magpahinga at nagtago siya. Pero ang Panginoon ay nagsupply sa kanya habang siya ay walang makain. Kaya kahit na yung uwak ang ginamit, bakit naman hindi aso? Baka lawayan ng aso Dinalan siya ng pagkain ng uwak. Ay isipin natin ay bakit uwak pa? Samantalang ang uwak ay medyo marumi yung kanyang bibig dahil sa nanginginain siya ng kahit ng patay na palaka. Sorry sa mga termino. Di ba? Bakit yun pang ginamit niya samantalang mayroon naman siyang pwedeng gamitin? Pwede naman siyang gumamit ng ibang tao o pwede naman siyang gumamit ng mga kaparaanan na maaaring
pagtingala niya, mayroon palang bunga yung isang punong kahoy punong kahoy or prutas na para makain niya. Pero mayroon siyang ginamit na isang created ah, na ibon ng Panginoon na para siya ay matulungan. So, ang ibig sabihin, doon siya, sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, may mga ginagamit ang ating Panginoon na hindi niya inaasahan. Kaya nga dito, sa ating topic na ito, subtopic natin na nais ng Diyos na tayo ay maging katulad niya. Kaya ang isa sa pinaka-subtopic dito ay the 3 unexpected goals. At ang isa rito ay inaalaw ng Diyos yung mga troubles, mga problema, mga trials, mga pagsubok, mga challenges para matuto tayo na magtiwala sa ating Panginoon. So sa Romans chapter 5 verse 3 to 4, kung mayroon kayong Bible, pwede niyong buksan, pero pagka wala, huwag na niyong buksan. Wala naman eh. Romans chapter 5 verse 3 to 4. Ang sabi dito, trouble produces patience. Ano daw ibig sabihin dito? Ang kagulumihanan, ang problema, ay nagpo-produce, nagbubunga siya ng pagtitiyaga. Di ba? Patience. Okay. So, sabi rito, and patience produces character. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga siya ng kakanyahan. Hindi si character, kakanyahan. Yung kung sino at kung ano ikaw, yun. Yung kung baga, yun ang character. Kakaiba yung sa tinatawag na manner and conduct. No? Yung conduct naman ay kung paano ka gumagawi. Yung manner naman ay yung kung paano ka nag-uugali. Pero pag sinabing character, pinagmumulan ito, doon nanggaling ito, yung ating manner and conduct. Kung paano natin gagawin ang isang bagay or paano natin pinapakita kung sino at kung ano tayo. Yun ay mula doon sa character. Character. Kaya ang nililinis, ang tinitrain ng Panginoon ay yung character natin. Kaya sabi doon, patience produces character and character produces hope. At ang kakanyahan ay nagbubunga ng pag-asa. Ayun. Kasi wala tayong maasahan sa bandang huli kung wala naman itong tinatawag na progression. Walang tinatawag na pag-progress. Pag-angat. No? Pag-angat, pagdagdag, kumbaga ay basta alam na natin yung word na progreso, maliban sa progreso progreso pueste, lugar yun. So, alam natin na kung paano mag-progress. Pero alam natin na ito'y nagbubunga ng pag-asa. Yun. Kapag ka nagbago yung ating character, ay mayroon tayong kinabukasan na maaasahan na ang Panginoon ay hindi niya tayo ihiyain pagdating ng araw. Kasi nga, hindi naman pinag-uusapan ng relihiyon o sekta sa larangan ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Ang importante yung ating relasyon at pagbabago ng ating kakanyahan. Yung kung ano at kung sino tayo, para sa ganon ay magbubunga ito ng pag-asa. So dito, ang pinag-uusapan kasi dito ay, ang Diyos kasi ay napaka-interesado siya sa kung ano tayo at hindi sa kung ano yung ating nagagawa. Kasi nga, hindi dinidetermine ng Panginoon yung kaligtasan, hindi dinidetermine ng Panginoon sa tao yung pag-asa niya sa pamagitan ng ating mga gawa. Bagamat, kailangan natin gumawa ng mabuti. No? Kailangan tayo gumawa ng mabuti sapagkat ito'y kalooban ng Diyos. Pero hindi dapat yun ang maging dahilan na doon tayo aasa sapagkat ang nais ng Diyos, interesado ang Diyos sa kung sino at kung ano tayo. Kung sino at kung ano tayo. Ang ibig sabihin, magpakatotoo ka, magpakatao ka talaga. At kumbaga, sabi nga, magpagkatunay ka kung sino ikaw. Hindi pakunwari, sapagkat ang pagpapakunwari ay isa rin namang, kumbaga sabihin natin, superficial lang, panglabas lang na anyo ng buhay. Yung pakunwari, ang akala ko talaga mabait yung tao. Nandun pala ang tutong sa ilalim. Sa ibabaw, Walang tutong na sa ibabaw, no, nasa ilalim talaga yung tutong. Nakatago. Ayun pa naman ang masarap, no? Yung tutong. Pero, kumbaga, sa atin naman, hindi tayo nagtatago ng kung ano ang pagkatao natin sapagkat lalabas at lalabas talaga ito sa pamagitan ng kakanyahan. Kaya sabi doon, interesado ang Panginoon sa kung sino at kung ano tayo, hindi sa kung ano ang ginawa natin. Ang yung gawa kasi, resulta na lang yun ng kung ano at kung sino ikaw. Di ba kung nagsasalita tayo,
Iba yung sasabihin natin kapag masaya ka. Iba din naman yung sasabihin natin kapag kagalit ka. Anong sinasabi natin pag galit? Wag na. Wag na. Wag na. Di ba pag galit tayo ay pinipili natin yung sa palagay natin pinakamagandang sasabihin natin. Pero pagdating ng oras, pagsisisihan lang din naman natin, ba't ko nasabi yun? Ba't ko nasabi yun? Mabait naman pala yung tao na yun eh. Bakit pinagsabihan ko siya ng ganito? Ang akala ko kasi masama siyang tao, kaya ganito, ganon. So, ganun yun. Pero, ang sabi nga ng kasulatan ay kung ano ang nasa loob ng puso natin, lumalabas sa ating bibig. No? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung nasa puso, yun ang ating sinasabi. Di ba, pagka nagmahal ang isang lalaki sa babae, sinasabi, I love you, sapagkat nandun sa puso niya. Maliban na lang kung iba yung kanyang, last lang. No? Iba yung last kaysa totoong pagmamahal. Kaya yung last kasi ay gusto lang niyang mapaibig sa kanya yung babae sapagkat mayroon siyang ina-after pagkatapos nun wala na. Pero ang totoong pagmamahal ay sinasamahan ito ng galing sa puso ng isang tao. Kaya kung ano yung nasa loob ng puso natin, yun ang sinasabi natin. Kaya napaka-interesado ang Panginoon sa kung sino at kung ano tayo kaysa doon sa ating ginagawa. Sapagkat doon sa ating ginagawa, pwede tayo magpakunwari. Oo, pwede kang magbigay sa isang tao na kunyari ay, anong tawag dito, napaka-generous mo. Pero pagdating pala ng oras na nagkaroon kayo ng samahan ng loob, susumbat na. Diba? Dapat na hindi yun eh. Hindi na yun isusumbat. Kasi masakit yun doon sa tinulungan mo. O tinulungan mo. Parang sinabi ng iba na, kung kaya ko lang na isuka ang lahat ng kinain ko na binigay mo pa, gagawin ko sana. Kasi nandun na. So ngayon, makikita natin na may mga bagay-bagay na binabago ang Diyos sa buhay natin para tayo ay maging katulad ng ating Panginoon. Kaya inaalaw niya, pinahihintulot niya yung mga pagsubok sa buhay natin para tayo matuto na magtiwala sa Kanya. Kasi pag nagtiwala tayo sa Kanya, walang magiging masama na produkto ng ating buhay. Walang masama na magiging bunga ng ating buhay. Pagamat paminsan-minsan nagkakamali talaga tayo kasi sabi nga ng iba ay sapagkat ako ay tao na ayan. O sa bagay, hindi dapat natin ang tawag dito maging puhunan yung pagiging tao lamang kasi tayo mga anak ng Diyos, anak tayo ng ating Panginoon. So yun po ang tinutukoy ng banal na kasulatan. So take note, ang bawat problema ay mayroong layunin ng Panginoon. Hindi ka bibigyan ng problema, hindi pahintulot ng Panginoon yung ganong kabigat na problema sa iyo kung hindi mo yan kaya. Yan ang sabi ng kasulatan, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ang sabi doon ay hindi ipahintulot ng Panginoon na bibigyan ka ng pagsubok ng higit sa kaya mo, kakayanan mo. Pero kasabay nito ay ang pag-iwas. Kasi kung minsan may mga pagsubok na talagang mahirap salungahin, mahirap akyatin, mahirap kang makatawid, pero kinakailangan na gumawa ka ng paraan para sa ganon, makaiwas ka sa bagay na yun na sa palagay mo hindi mo kaya. Kaya yun ang sinabi ng Biblia. Hindi tayo pahintulutan ng Panginoon na bigyan ng mga pagsubok na hindi natin kaya. Pero kaalinsabay nito, sabi doon sa 1 Corinthians 10:13 ay ang pag-iwas. So ang ibig sabihin, mayroon pa rin tayong ginagawa ang Panginoon para tayo ay mapabuti sa kanyang harapan na hindi natin sasalungahin yung bagay na napakahirap, napakabigat para sa atin. Mahihirapan lang din naman tayo. Pero alam natin ang lahat ng bagay ay mayroon pong solusyon sapagkat may purpose ang Panginoon sa buhay natin. At ang purpose ng Panginoon ay upang magtatag tayo ng ating kakanyahan, ng ating karakter na maging katulad ng ating Panginoon. Kaya nga si Jesus Christ ng mga panahong yun, nagpakumbaba siya pinakita niya yung kung sino at kung ano siya. Bagamat siya ay Diyos, diba? Sabi nga ng Pilipos ay bagamat siya ay nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi nag-anyo siyang isang tao at alipin at upang dalhin ang kasalanan ng tao sa krus at upang tayo'y maligtas. Kaya nagpakumbaba ang ating Panginoon. Kaya kung titingnan natin, malaking pagsubok yon sa kanyang buhay. Ang isa sa pinakamalaking pagsubok na dinaanan ng ating Panginoon ay nung gabi bago siya po i-crucify. Diba? Napakahirap po yun. Kaya nga nung nanalangin siya doon sa garden ng Gethsemane, ang sabi niya,
Father, let this cup pass from me. No, the cup of suffering. Sabi niya, tinutukoy niya. Pero, ang sabi niya, binawi niya. But not my will, but yours be, your will be done. Kaya sinabi niya doon. So, ang ibig sabihin, may mga bagay-bagay na dinanas ang ating Panginoon na sa palagay niya, napakahirap para sa kanya. At talagang totoo naman yun. Oo, totoo yun. Biro mo, hindi siya nagkasala. Pero siya ang nagsuffer. Diba? Siya ang naghirap doon. Kung baga tayo ang nag-utang, siya ang nagbayad. Hirap naman yun. Sige, utang lang kayo. Ako magbabayad. Bay, masarap yun. Ay, madaling magkautang ha. Madaling mag-utang ha. Kasi sabi ni Sister ni Ann ay siya daw magbabayad doon. Ang ganda na ginawa ng ating Panginoon. Pero kung titingnan natin, napakalaking pagsubok yun. Na yes, masunurin siya sa kanyang ama. Kaya nga sabi niya ay let this cup pass from me. Ang ibig sabihin niya, sana palampasin mo sa akin ang sarong ito. Ang sarong ng kahirapan. Pero sinabi niya, hindi ang kalooban ko ama, ang masunod ko niya ang kalooban mo. Sinunod pa rin niya yun. Napakahirap. Napakahirap na pagsubok sa kanya. Oo. Kung tutusin, kung ako ang Panginoong Hesus, mabuti nga lang hindi ako. Kasi kung ako ang Panginoon, siguro sasabihin ko, sisilinggon niyang inako sa Diyungano na, ang karaha, bahala kayo. Bahala kayo. Kayo ang nagkasala, ako ang magbayad, ako ang magpakahirap dito sa krus. Ako ang duduruan ng tao, ako ang sasampalin ng tao, ako ang hahagupitin ng tao, ako ang tatarakan ng sibat sa tagiliran. Di ba? Sabi ng kasulatan, habang nandun na siya sa krus ng Kalbaryo, patay na siya, tinarakan pa siya ng sibat sa gilid niya para siguraduhin na talagang buhay, akong buhay pa siya o patay na. Lumabas sa kanya tubig at dugo. Ibig sabihin, pati pantog niya ay inaabot hanggang sa puso, dugo. So, ibig sabihin, mula sa baba hanggang pataas yung sibat na yon na tinitiyak na talagang patay na yung tao na kanilang ibinayubay sa krus. Pero tinanggap ng Panginoon ang kahirapan ko. Tinanggap niya yun. Alang-alang na mapabuti tayo. Kaya sa buhay natin, may mga pangyayari na mahirap nating tanggapin, mahirap salungahin, mahirap ding akyatin, mahirap atawirin. Pero ipinahintulot ng Panginoon ito para sa ganun matuto tayong magtiwala sa ating Panginoon. Magtiwala lang tayo sa ating dakilang Diyos. Kasi nga, kapag tayo nagtiwala, ang lahat ng bagay magiging magaan at magaan at hindi mahirap para sa atin. Sa Mark chapter 14 verse 32, ganito sinasabi. They came to a garden called Gethsemane and Jesus said to his disciples, sit here while I pray. Yun ang binabanggit ko na kanina. Na si Jesus Christ, nung nandun sila sa Gethsemane, ito yung pangyayari, mahirap para sa kanya. Pero mo, nandun sila sa Gethsemane, sa Garden of Gethsemane, ang purpose doon ay manalangin. Kasi kinabukasan, huhulihin na siya. Kinabukasan, madaling araw, huhulihin siya. Para sa ganon ay lilitisin at pahirapan, hagupitin, hanggang sa siya ibayubay doon sa cross. Ang sabi niya, umupo lang kayo dito, sabi niya doon sa kanyang mga disciples, umupo lang kayo dito ha, may pupuntahan lang ako. At habang si Jesus Christ ay nag-iisa, nananalangin siya. Pero bumalik siya sa kanyang mga disciples, ang sabi niya, manalangin kayo habang ako'y nananalangin din. At yung mga disciples nanalangin din, pero nung bandang huli, nung hindi na nila makita si Jesus Christ, kasi humiwalay si Jesus Christ, talagang nag-agonize siya, talagang tatanggapin ko kaya ito na ako'y mamatay para sa mga taong ito na makasalanan? Hindi. So sa ganon, ay pagbalik niya, tulog na naman yung tao. 3 times niyang binalikan, nakatulog. At ang sabi na lang niya nung bandang huli, hindi ba kayo makapagtiis na kasama ko sa panalangin kahit 1 oras? Sabi niya. Kasi darating na ang mga taong hoholi sa akin. Oo, mga Hudyo na mga sundalong Romano ang maghoholi sa kanya. Trinaidor lang siya ng mga Hudyo din. At sa mga pagkakataong yun, ganun ang mga kaganapan hanggang sa binanggit nga niya kanina sa kanyang panalangin na binanggit ko rin na rin kanina na Ama, sana palagpasin mo sa akin ang kahirapan ito. Pero hindi ang aking kalooban ang masunod, ang kalooban mo, Ama.
Kaya sa buhay natin, kung may mga pagsubok man, huwag nating sabihin na, Lord, tama na. Ay, ayoko na. Susuko na ako. Hindi. Kailangan na sasabihin pa rin natin, Panginoon, alam kong may layunin ka sa buhay. Kahit na ganito ang mga pagsubok na parang hindi ko na kaya pero kakayanin ko ito sa tulong mo, Panginoon, sapagkat may layunin ka sa buhay ko. Kaya, ano nangyari maging kay Jesus Christ? Nasabi doon nung namatay siya, di ba binuhay siyang maguli ng Ama? Ibig sabihin, laking pagtatagumpay at ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon ay para din naman na tayo ay magkaroon ng buhay na relasyon sa Kanya at pag-asa sa ating Panginoon. Kaya napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung isipin natin, may mga pagsubok, may mga challenges sa ating buhay na tila hindi natin kaya, pero kayanin natin sa tulong ng ating Panginoon. Huwag tayong sumuko sapagkat hindi niya pahihintulutan na magkaroon ng mga pagsubok sa ating buhay na hindi natin kaya. Sapagkat natututo tayo habang tayo ay nahihirapan. Nahihirapan at nahihirapan. Natututo tayo na magtiwala sa ating Panginoon. Lord, sa ganang akin, hindi ko na kaya. Parang susuko na ako. Pero nang dahil sa iyong mga salita, Panginoon, na hindi ako susuko, magpapatuloy akong magtitiwala sa iyo. At papagtagumpayin naman tayo ng ating Panginoon. At sana ang salita ng Diyos sa ngayong gabi, sa iisang punto pa lang tayo, sa tatlong unexpected calls ay isa lang. Iisa pa lang ang ating kinalakay. Kasi gusto ko na makapagpahinga din naman kayo. Kasi pagod din kayo sa iba't ibang mga gawain, no? Gawain pambahay, gawain tulad ng sinabi ng system na minsan may mga nagpapalabas sa iyo, mga gano'n, no? Oo, yun. Oo. Kaya nakakapagod din. Kaya parang susuko na sana, no? Pero hindi dahil sa mga anak. Kaya din sa ating buhay, gano'n din. Kung susuko tayo, paano na lang yung mga taong umaasa din sa atin na tumitingin sa atin na yun ang maganda kong halimbawa sa pagsunod sa iyo, Panginoon, pero nakita nila bumaligtad ka. Ano sasabihin nila? Ano mangyayari? Ayaw ko na rin siguro magpatuloy. Yung hinahangaan ko, yung iniidolo ko na naglilingkod ng tapat sa Panginoon ay sumuko. Kaya sa buhay natin, huwag tayong sumuko. Lord, ano mang pagsubok, kakayanin ko ito sa tulong. Matututo tayo na magtiwala sa ating Panginoon. Yun lang po at magandang gabi sa mga Ma'am, mayroon ba kayong tanong? Baka mayroong tanong. Baka may tanong kayo? Inintindi ko po yung aral ngayon. At talagang mai-ano mo sa sarili mo na yung aral. apply. Totoo. Totoo, oo, kasi ito ay mga batay din sa mga karanasan natin. Totoo po kasi bawat nangyayari sa buhay natin na mga pagsubok, minsan natatanong natin si Lord Oo. Lord, bakit laging ganito? Pero ang sagot pa rin natin sa sarili natin is walang binigay si Lord na hindi natin kaya at Yes. kakayanin. So, yun ang challenge natin sa bawat isa sa atin. Kung may mga pagsubok man, hindi tayo susuko. Labanan natin. Tuloy-tuloy pa rin. Second, walang problema. Wow. Hala, kita baka ikakamot mga reflection dito sa nabanggit baka yung mga yung nasa- topic ni Pastor ngayon. Ikaw si Sep, baka may reflection ka ngayong gabing ito doon sa Kung ano topic ni yung mga Pastor. masasabi din nyo. Mm-mm. Yung sa mga spiritual natin, yung mga may tools, yung tanggalin natin yung Iyak para kita natatapos, Ate Maka. Love you. Kaya pa? Iyak pa. May second Kung round pa? nagpapangutana pa, baka nagbubuga. Ikaw si Sep. Pero kung Ay, iyayrarin, gusto sana. Waya. Paisin ra Pastor Maganda. ay Maganda maganda. yung topic ni Pastor. Tama yun. Hala kita is baka ikakamulaga prayer request bago kita mag-end. Sino kag di gusto sino kag mga ikaw Mami Maka ka prayer request ng iba nga moyo nga sing natong gabi. Ano imo prayer request? More blessing. Oo sa imo. Ay tulad nga nito kasi tayo dito sa Pamilya Torrelas nagtutulungan. Kung gusto ninyo ng lugaw, bukas si Mami Maka ng may lugaw siya dito. Oo. Kung gusto niyo naman maglugaw, si Seb kung
nagustuhan mong maglugaw, kay Ate Maka na lang tayo bumili. Suportahan natin ang negosyo ng ating mga... Kung gusto nyo mag-ice cream, hanapin. Oo, di ba? Pray natin itong pamilya-trail ng maayos. Para bukas. Sama ka. Nakapwesto. Sama Wala ka. po naglalak. Kunin ko malaan. Oy, magbitbit para ko. Oo. May payo. Martes pa sin ang sulip Lunes. Marami po kami dito. Di ba yabot pa tong Martes? Iba yung mga Kasi mga sa mga case, ang busy rin po. Si Sar. Di ba ma'am? Pa nga ni si Ma'am Elena nga. sa Alcomensan. Di ba, Lunes na nga, inano natin si Lunes. Ano yung sa Martes? Ay, hindi na raw. Lunes sis, kitang tatlo lang. Martes kasama sila si Yan. Ano gawin natin doon? Hindi ko kasama ba si Tuntut sa Martes? Oh, ay kasama na yung mas nituntun bukas ba? Tuloy na sis. Ako Ala? laban nga sis. Tapos Aw. nag-Jollibee pa ako. Ay, mala, yan prayer request. Waya, so waya yata prayer request, Pastor. At, Basta pa-pray lang natin pas yung maging okay itong pamilya trail. Tuloy-tuloy na ba? okay. Okay, ipag-pray nato kag ato pamilya Torel. At very yon. Sige, ang ato pamilya Torel ay para sa peace, sa ikakaayos pa ng ating grupo, yun ang ating ipapanalangin. So I request Pastor Minorca to pray Okay. ang ato grupo. Kita'y magkausa, lahat-lahat isisip, no? Lahat na. Sige, nag-pray tayo. Dakila at makapangyarihan namin Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan mo sa bawat buhay, individual. At nagpupuri din kami at nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng maayos na kalagayan. Sa kabila, Panginoon, na kung minsan talagang may kahirapan habang kami nabubuhay, halos ang iba ay gusto ng sumuko, pero ang dalangin po namin, Panginoon, sana o Diyos maging matatag ang bawat isa na maglilingkod pa rin, Panginoon, sa iyo sa anuman mga aspito ng buhay. Sa mga pagkakataong ito, dalangin po namin ang pamilya Turel. Ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay pa ng pagtitiis, magbigay pa ng pagkakaisa, ang pagmamahal, Panginoon, ay dumaloy sa bawat miyembro ng Turel. At ikaw, dakilang Diyos, ang magbigay din po, Panginoon, ng kalakasan sa bawat isa ng mga miyembro upang sa ganon ay hindi sumuko, kundi bagkos marami pa ang sasali, sasama at maging kasapi upang sa ganon ay maihayag ang kabutihan mo na sa pamagitan, Panginoon, ng buhay ng bawat isa, hindi man marangya, hindi man mayaman, hindi man, Panginoon, masyadong kilala, pero alam namin na higit sa lahat ang aming pinapupurihan ay ang iyong pangalan. Kaya tulungan mo po na maitaguyod pa rin ang pagkakaisa, pagsasama-sama ng pamilya Turel, na makahikayat pa ng mga panibagong mga kasapi upang sa ganon marami ang makinabang sa espiritual na mga bagay, lalo't higit sa amin pong mga pinag-aaralan na ito'y napakahalaga para sa bawat isa sa amin. Na sa kabila ng maraming pagsubok na dinaranas, sa kabila ng mga kahirapan, ay kapag may Panginoon kami sa puso, ay nagkakaroon kami ng pag-asa ngayon at maging sa kinabukasan. Kaya sa oras na ito, ikaw ang siyang patuloy na manguna at gumabay sa bawat miyembro ng pamilya Turel, at ang bawat isa rin na nagnanais na magiging kaanib pa, ay ikaw ang patuloy na magbigay ng espiritual na panghihikayat sa kanila na magpatuloy sa kanilang determinasyon na maging kaanib ng pamilya Turel. Pagpalain mo ang lahat at sa iyo po namin pinagkakatiwala ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ate Maka, once again, thank you so much. Sana hindi ito yung una. Mabalik rin kami sa emo, Ate Maka. So, no, hala, si Ate Maka is, ato ka na member si Ate Maka, ha? Kada pag indo nakita kina sa Rayanan, indo raghayon. Na kinay masungunon kina si Ate Maka. Hala? So, thank you so much. Thank Pray you. mo muna yan, Karen. Sis Mary Ann, I request to pray our foods tonight. Di. Salamat lang tayo. Panginoon naming Diyos, marami pong